Prologue, Tyrant's POV. Siya na po, Mr. and Mrs. Aldover. Tinuro ko ni sister sa mag-asawang mukhang mayaman. Narinig ko silang gusto nilang mag-ampon para magkaroon ng anak. Nais silang mag-alaga ng bata at baka sakaling biyayaan sila ng anak. Ilang taon na siya. Niringan ko may katanda ang lalaki nang lumuhod ang isang tuhod nito at tumarap sa akin. 9 years old na po, sir. Sabi ni ate at pumunta sa likod ko, tinagod ang buhok ko. Iniwan po siya ng nanay niya. Kompleto naman po ang dokumento niya. Okay lang po kahit hindi niya palitan ang apelido niya. Ang importante po, may kumupkop sa kanya. Nariloha pa si sister habang sinasabi yon. Kulang daw kasi ang pondo ng bahay ampunan at kailangan magbawas ng mga bata. 3 nang nabawas at ngayon namimili pa ang mag-asawang Aldover. Han, siya na lang, gusto ko siyang alagaan. Nawakan ako sa balikat ng babae at hinaplos ang pisngi ko. Mas bata siya ng kaunti kumpara sa lalaki. Sa palagay ko'y nasa edad magka-40 pa lamang siya. Hindi ko siya mabigyan ng ngiti dahil ayoko naman talagang umalis sa ampunan. Baka balikan ako ni nanay tas wala na pala ako dito. Ngunit wala ako nagawa at tumambad na lang sa paningin ko ang malaking bahay at maraming sasakyan. Tyron baby, dito ka natitira sa amin. Kami na muna mga magulang mo. Kapag nagka-baby na ako, ipapakasal ko siya sa'yo para maging tunay mo kaming mga magulang. Si Mrs. Imelda Aldover. Gusto niya tawagin ko siyang mama at daddy naman kay Mr. Ruben Aldover. Pareho silang mabait at lahat binibigay sa akin. Ang kwarto ko puno ng laruan at magagandang damit. Pinasok ako sa magandang eskwelahan at kinuha ng piano lesson kahit ayoko. Sige na, gift namin sa ito. Si daddy na hinirap sa akin ng bisikleta. May ribbon pang asul at mukhang mamahalin. Nahihiya akong tanggapin dahil hindi naman nila ako anak. Kaya lang ayokong lumungkot sila. Lahat ng luho binigay nila. Ngunit lumipas sa 1 taon hindi pa rin nagbuntis si mama. Okay lang daw, nandito naman ako. Pinasyal ako sa ibang bansa at sinama sa ilang party nila. Kita ko masaya na sila at di na umasang magkakaanak ng tunay. Sa 2 taon ng pag-aalaga nila sa akin, tumambad ang malaking ngiti nila sa labi at ang malaking cake sa mesa. Tyron baby, gusto mo na bang maging kuya? Napatitig ako kay mama at tumango ng marahan. Gusto ko magkaroon ng kapatid at maging masaya pa ako, lalo kung magbubuntis na si mama. Kinuha nito ang kamay ko at nalagay sa tiyan niya. Si daddy naman lumuhod at ginulo ang buhok ko. Paano ba yan? Hindi ka na baby. Magiging kuya ka na. Nalalaki ang mata kong nilingon si daddy. Malaki ang ngiti nito at naluluha pa. Lumuhod din si mama at niyakap ako. Pinaulunan din ako ng halik sa mukha. Natatawa pa akong umiiwas. Swerte ka talaga, Kuya Tyron. Mag-aral kang mabuti at paglaki ni baby. Kung babae siya, ipapakasal ko kayo. Niyakap pa ako ulit ni mama na mahigpit. Talaga po? Di na po ba ako pwedeng maligaw ng ibang babae? Pareho silang nangiti at pinisil pa ako sa pisngi. Siyempre kung babae siya ngayon pa lang, di ka na pwedeng tumingin sa iba. Kiniliti pa ako ni mama na tinawanan lang ni daddy. Sa loob ng 9 na buwan, hinintay ko ang paglabas niya. Di ako nabigon nang malamang babae siya at sobrang ganda. Tyron, halika, tingnan mo ang kapatid mo. Si daddy na nakasandal sa pink na crib nito. Lumapit ako at inakbayan pa ako ni daddy. Nang masulyapan ko siya, tila na estatwa ang tingin ko sa kanya. Ngumiti pa ako, tilubos may isip na may matatawag na akong kapatid. Ang ganda po niya. Di ko maiwasan na puri sa baby. Tulog siya, ngunit ang hugis pusong mukha ay sapat na para sabing lalaki siyang maganda. Janine. Yan ang pangalan niya? Janine. Tumakbo ako at hinabol siya. Lumaki si Janine. Makulit at madaldal. Madalas maglambing at maglambitin. Kuya! Muntik akong mawala ng balanse nang bigla nitong dumamba sa likod ko. She's already 10 years old. 8 years old na lang, legal na siya. Laging sinasabi ni mama at daddy na ako daw ang napili nilang mapapangasawa ng anak nila. Ngunit hindi ko yun sinaseryoso. Kapatid ang tingin ko sa kanya at gusto kong gano'n na lamang yon. Subalit nag-iba ang ihip ng hangin. Uminit yun na tila ako'y inaakit. Buwaba si Janine sa ingranding hagdan sa otang pulang gown. Kitang isang hita na mahaba't makinis. Maging magkabilang bewang niya, agaw pansin. Mababa din ang necktie na suot niya at sumisilip ang kalahati ng dibdib. May manggas ang suot ni Janine pero isang marino na lace lang ang panakip sa likod. Ang labi mapula at ang mga bilog ang matay nangungusap. Iba ang kulay at tila nagsuot siya ng contact lens na kulay abo. Di ko maiwasan mapatitig sa kanya lalo sa leeg niyang makinis at kumikinang kasabay ng mga ilaw. Litaw yon dahil na rin sa pagkakapusod ng buhok niya. Inintay ko siyang makababa bago inalok ang kamay ko. Happy 18th birthday, Janine.
Bulong lamang yun sa tenga niya. Ngunit ngumiti siya at niyakap ako na mahigpit. Salamat kuya. Di pa rin ni Janine alam na hindi niya dapat ako tawaging kuya kung ikakasal kami. Di ko naman balak tanggapin yon ngunit ayaw ko nakikita na may umaaligid sa kanyang lalaki lalo na't ang pananabit niya ay masyado nagpapakita ng balat. Kuya, tabi tayong matulog mamaya. Ayaw kong painumin ang alak ni Dad. Post-it man sa kwarto mo. Bulong lamang yon at ayaw niyang marinig nila mama. Natahimik ako at nagwala sa kaloob-looban ko. She's young and innocent. Kahit walang mali siyang anyaya ni Janine, iba ang dating nun sa akin. Paano ko lalabanan ng alindog niya kung patuloy pa rin siya nakakapit sa akin? Big brother lang ang tingin ni Janine sa akin at mas gusto ko sanang ganon. But every move she make is killing me. Kahit pa alam kong sa akin siya sa dulo, hindi ako mapapanatag kung wala siyang alam. What if they found someone better than me? More handsome than me and more loving than me? I will not allow that. Ako dahilan ba't siya sinilang kahit ako din ang huling mag-aalaga sa kanya. She is my prize and I will claim her. Not now, but soon. Janine's POV. Kuya, sabay mo ako. Tumakbo ako papalapit sa kanya at mabilis sumakay ng sasakyan niya. Kunot ang noon ni Tyron na nakatingin sa akin. Nagpisay na ako at nagpakit para lang hindi ito magalit. Where's Dad? Malamig na tugon niya na kinanguso ko. Iba yung way niya. Ayoko sa driver magpahatid. Di na si kuya nagsalita at pinaandar lang niya ang sasakyan. Ngunit ang nooy na natiling nakakunot. Mag-sounds ako Kahit pa siya hindi umuoo na i-connect na ng Bluetooth ng cellphone ko. I played the song of Little Mix Holiday. Nilakasan ko pa na kinasulyap niya. Sumay ba pa ako sa lyrics at natigil ng patay niyang speaker? Bakit? Ang ganda ng kanta kuya. Masama ko siyang tinignan ngunit patay mali siya itong nakatingin lang sa daan. Malaswa. Di na to nakipag-argumento at umingos lamang siya. Wala na rin akong laban. I sighed. Kailan ka papasok sa company ni Daddy? Inosenteng tanong ko sa kanya. Pagsulyap ko, hindi nakatakas sa paningin ko na humigpit ang hawak ni Kuya Tyron sa manibela. I don't know. May inaasikaso pa ako. He answered as cold as ice. 1 taon na yang inaasikaso mo, kuya ha? Dapat last year ka pa nagsimula na magtrabaho kay Daddy. Naluha ko yung kursong gusto ko. Humina ang boses ko sa dulo. Hindi ko alam kung narinig ba niya o hindi. Gusto ko lang naman na ipaglaban ang pangarap ko. I love cooking. Gusto ko nga sana HRM, kaso si Daddy, business management ang pinapakuha. Nagda-doubt kasi kay kuya lalo na't mukhang ayaw naman itong magtrabaho sa company. Ako tuloy ang sasalo. Soon, I will talk to him. Di bale na, useless na rin naman. Dito na ako. Huwag mo na lang ipasok sa parking. Tinigil ni Kuya Tyron ang sasakyan at mabilis kong kinalas ang seatbelt ko. Bumaba ako at bumaba rin siya. Bye kuya! Akmang tatalikod ako kaso pinigilan niya ako siko ko. Where is my brotherly kiss? He impatiently requested. Napairap ako, tinalikan siya na mabilis sa pisngi. Kumabay ako at mabilis lumiko sa building ng department namin. Janine, hinatid ka ng kuya mo? Si Maymay na seatmate ko. Sa dulo kami nakaupo katabi ng bintana. Hindi ko talaga gusto ang kurso at madalas akong antukin. Oo, iba kasi ang way ni Daddy. Umupo ako at nilabas ang sarili kong cellphone. Kinuha ko rin ang wireless earphone. Isa lang. Inilagay ko yun sa tenga ko at tinabunan ng buhok ko. Uy, sabay ako mamaya ha? Pahatid naman pa uwi, please? Pinagsalik ko pa nito ang mga kamay niya. Crush niya kasi si kuya, sa bagay. Ang gwapo kasi ni kuya. Bagay sa kanyang freckles niya pero ako wala akong freckles. Sige, kung papayag si kuya. Ngumiti ako ng bahagya bago tinutok ang tingin sa cellphone. Tumawa siya at muntik pa ako niyakap kung di lang dumating si ma'am. Good morning class, si Miss Salonga. Nagmula siya, i-play ang PowerPoint niya habang ako naman ay dinala sa YouTube ang cellphone ko. Tinayo ko gamit ang stand ng cellphone case. Nilabas ko ang PowerPoint, notebook at ballpen. Sinearch ang recipe ng beef broccoli. Habang nagpe-play iyon, nagsasalita rin si ma'am. Wala sa kanya ang focus ko kundi sa earphone niya. Mataman ako nakikinig sa recipe at isinusulat ang mga detalye. Sa sobra pang engross ko sa pinapanood ay hindi ko na nga pa nilingon si ma'am. Nag-enjoy ako tumingin pa ng ibang recipe. Sinusulat ko mga iyon sa notebook ko at kapag may oras ay sinusubukan kong lutuin sa bahay. Miss Aldover. Napaangat to ng tingin na nilingonan ni ma'am na nakataas ang kilay.
You know my rules. Cellphone is not allowed while my class is ongoing. Napakarap ito at hindi nakahumanang kunin ang cellphone. Tumingin pa ito sa notebook ko at kinuha rin yun. Umawang ang mga labi ko at hinabol ng kamay ko ang notebook. Kaso nalagay niya na sa likod niya. Sa kanya na yung cellphone, wag lang yung notebook. Before you go home, make a visit to the faculty together with your guardian. Tumalikod ito at mabilis kinuha ang mga gamit. Dumiretso na sa labas at di nagpapaalam sa klase. Grabe si ma'am. Type niya kasi kuya mo gusto lang nun makita. Bulong ni Maymay. Nagtagis ang ngipin ko at lalo nawala ng gana mag-aral. Pero sis, ako ireto mo sa kuya mo, wag si ma'am ha. Salbahing hipag yan. Naigyog pa nito ang mga balikat ko. Napaikot ang mga mata ko at naiinis na iniles ang kamay niya sa balikat ko. Sa inyo na si kuya, paghatian niyo pa. Paangyal na sagot ko. Yumukyok ako sa mesa at hindi na to pinansin. Sinusuyo pa ako at sinusundot sa tagiliran. Ngunit walang makaayos na nararamdaman ko lalo pat na kay Miss Salonga ng mga gamit ko. Nainip ako sa buong klase at gusto ko nang mag-uwian para makuha ko na yung notebook. Kung pwede lang hilain na si kuya, ginawa ko na. Nag-abang ako sa gate. Naon na si Maymay dahil kailangan pang puntahan si Miss Salonga. Nabuhayin ako ng loob na makita ang sasakyan niya. Pinarkingon sa gilid at mabilis lumabas. I called. Teacher mong sumagot. Ba't nasa kanyang cellphone mo? Marian ang titig sa kanya ng Kuya Tyron niya na nakapagpangiwi sa akin. Kinuha niya. Bakit niya kinuha? Naningkit ang mga mata niya. Bumagsak ang balikat ko at napasimangon. Nanonood ako ng cooking video sa klase niya. Ayun, kinuha niya yung notebook ko na may maraming recipe. Kunin mo kuya. Hinata ko na marahan ng lalay ng shirt niya. Ngunit umiling to at umigting ang panga. Brat? Tinig ko ang bulong niya sa hangin. Hindi lang talaga siya marunong magturo. Sinabayan ko siya ng lakad. Hinatak-hatak palalo ang shirt niya. Nonsense reason? Hinatak nito na marehen ang kamay ko papasok ng faculty. Sinunod niya ng tingin ng mga mesa. Tinuro ko ang peso ni Miss Salonga. Prente itong nakaupo at nakaayos. Mukhang pinaghahandaan ng pagdating ni Kuya. I'm sorry for my sister's unethical behavior. Panimula ni Kuya na nakapagpatayo kay ma'am. Umupo muna kayo. Let's talk about Janine's attitude. Nataranta si ma'am at di alam paano pa uupuin si Kuya. Umirap akong nahuli ng tingin ni Kuya. Humigpit ng bahagya ang hawak ito sa siko ko pero hindi naman masakit. There's no need for that, ma'am. I think this is her first offense. You should have warned her first. Hindi mo na dapat kinuha mga gamit niya. Kapag umulit, dun pa lang. Please, we're in a hurry. Give back her things, especially her notebook. Napanganga si Miss Salonga at di alam kung anong uunahin. No, I did that for her not to repeat her mistakes. If that's so, sorry for that. Please, pakibalik na at nagmamadali kami. Kita ko na milog ang mata ni Miss Salonga at pilit pang inabot ang kamay ni Kuya. No, let's talk first about her attitude. Anong attitude? Nilingon ito ang notebook na nasa mesa at hindi pinansin si Miss Salonga na nagsasalita. Alin ditong notebook mo? Tinuro ko kulay brown na may food na sticker. Kinuha niya yon at nilagay sa palad ko. We have to go. You can have her cellphone if you want. Nasama ko sa pagtalikod ni Kuya. Ganiya pa ako nito palabas ng faculty. Sandali. Tumigil kami at hinarap ang guro. Heto ang cellphone niya. Nanginig pa ang kamay nitong pilit iniaabot kay Kuya ang cellphone. Mabilis yan kinuha ni Kuya ngulit hindi nagbigay ng ngiti. Thanks. Mabilis niya akong hinatak papaalis doon at hindi na lumingon pa. Pinagbuksan niya pa rin ako ng sasakyan at inayos ang seatbelt ko. Next time, wait for your teacher to finish teaching before doing anything. This is not anything. This is my interest. Inirapan ko siya at niyakap ang notebook ko. Napailing at gigil na pinaandar ni Kuya Tyron ang sasakyan. Hanggang makauwi ng bahay hindi ito nagsalita. Bakit kasi hindi pa siya pumasok sa kumpanya para makashift ako ng course? I hurriedly changed my clothes and went straight to the kitchen with my notebook. Naghanap ng sangkap. May baka pero walang broccoli. Napanguso ko. Nilipat ang pahina ng notebook ko at naghanap ng ibang lulutuin. I settled my eyes on the buttered chicken recipe. Kumuha ako ng manok at butter. Ito na lang. I wore my pink apron and tied up my long curly hair. Nagsimula akong linisin ang manok. Inayos ko mga gagamitin at ipinrito ang manok. Pagkatapos nagsaing ako sa rice cooker. Di ko alam nasa ng mga katulong basta ginagawa ko lang gusto ko at isa pa comfort zone ko ang kusina. Pauwi na sila mama.
Napatalon ako sa nakamamatay na tingin kay kuya nang basta ito pumasok sa kusina. Kumuha ng picture sa ref at nagsalin sa baso. Natutok pa ang tingin ko sa fitted sando at pants nito. Kitang muscles at ang ganda ng katawan. Kaya baliw sa kanya si Maymay eh. Ibang balak niyang habulin kay kuya. Isang beses lumingon ang tingin ko sa mukha niya na siyang pagkahuli nito sa tingin ko. Nahuli ako nitong nakatingin sa katawan niya tinaasan ng kilay. What's that? Napaatras ako nang lumapit to sa gilid ko. I'm planning to cook buttered chicken. Inirapan ko siya at nagtunaw ng butter sa isa pang kawali. Oh, for dinner? Smells good. Humatak to ng upuan at pumeso sa bandang counter. Nakaharap sa akin na tila gwardya na nakafocus nga lang, ang kaso hindi. Kinuha ang cellphone sa bulsa at nag-scroll doon. Kailan ka ba aalis, kuya? Inip kong tanong. You want me to leave? Hindi, what I mean is, para doon sa inaasikaso mo. Yeah, right. Maybe the day after tomorrow? Kumbinsa nito sa sarili. Tumango ako bago ituloy ang ginagawa. Hanggang matapos, hindi na siya umalis pa doon. Tinulungan pa niya ako mag-ayos ng mesa. Hi, kids! Niyakap ako ni mama at tinilikan siya sa pisngi, habang ginulo naman itong buhok ni kuya. Daddy, let's eat na. Malambing ko pang pagayaya. Tumawa to, tinilikan ng noo ko. Tinapik din sa balikat si kuya bago tumungo sa kabisera. Kailan ka papasok sa opisina, Tyron? Si mama na matamang hinihimay ang manok. Natigil si kuya na binigyan na mariing tingin si daddy. Mabagal kong sinubo ang kanina habang naghihintay ng sagot niya. May tinatapos pa po ako, ma. Hindi mo na natapos yung ginagawa mo. Agad hinaplos ni mama ang kamay ni dad at pinakalma. Si kuya na may tahimik at ako hindi alam kung magsasalita o tahimik na lang din. Hayaan mo na, kapag nasa kumpaya si Tyron, mawawala na siya ng oras para sa sarili niya. Si mama nang umiti kay dad. Bumuntong hininga si daddy at binigyan ng mariing tingin si kuya. How's your school, Janine? Agad bumara ang manok sa lalamunan ko sa tanong at di mapigilan ang pag-ubo. Mabilis akong inabutan ng tubig ni kuya at hinagod ang likod ko. Kumalma ako at napakagat labi. Okay naman, dad. Liar, Janine. Si mama na hindi naniniwala. Na-confiscate yung cellphone ko at notebook. Yumuko ako at sumimangot. Bakit? Tumaas ang kilay nito at di ako nilubayan ng tingin. Lumingon ako kay kuya, balak humingi ng tulong. Kaso, tinaasan lang din ako nito ng kilay. Ayaw nilang nagsisinungaling ako. I watched cooking videos while my teacher is teaching. Napayoko ako at binalot ng dagundong ang dibdib ko. Han, i-shift na natin ang kurso ng anak mo. Hindi naman siya nag-e-enjoy sa business. Nakapag-asa ako sa sinabi ni mama at agad ding napawi sa sagot ni daddy. No, I'm sorry baby, pero hanggat hindi pumapasok sa kumpanyang kuya mo, hindi. Matututunan mo ring malin ang kurso mo. Narunok ko na lang ang bara sa lalamunan ko. Pakiramdam ko masisira ang pangarap ko dahil sa kanila. Patago, ngunit galit na titig ang binigay ko kay kuya. Binaliwala lang ito at inosenteng kumain. Hindi ako sinulyapan. Bagsak ang balikat, sumamalang pakiramdam ko. Tinapos ko na mabilis ang pagkain at dumiretso ng akit sa itaas. Di nila ako tinawag dahil alam nilang masakit ang loob ko. Naligo ako para bago sana matulog, mas komportable din ako kapag walang kahit anong damit. Nakakahinga na maluwag. Wala namang CCTV sa kwarto kaya't ayos lang. Sinuklay at binlower ko pa ang buhok ko habang nakaupo sa dulo ng kama. Nirigan ng lotion ng mga binti ko at buong katawan. Nag-spray pa ako ng pabango bago humiga sa kama. Hindi ko rin hilig ang kumot. Naiinitan at nahihirapan akong huminga kapag ganon. Halos sumihikab na at inaantok ako nung marinig ang mahihinang katok sa pinto. Napairap ako. Hindi talaga si Kuya Tyron makakatulog kapag alam niyang hindi maganda ang pakiramdam ko. Sinuot ko ang roba na nakasabit sa gilid ng pader ng kama ko, kulay rosas at manipis. Hindi ko talaga gusto ang makakapal na damit. Naaalinsangan ako. What? Iritang bungad ko. Nakasandal ang kamay ni kuya sa hamba. Umangat ang tingin nito sa akin at tumagod sa suot ko. Tumagal pa ang titig nito sa litaw kong hita. Inayos ko yon kaya naman umangat ang tingin niya. Milk and cookies, paos niyang bulong. Dumako ang tingin ko sa dala niyang tray. Isang kamay lang paghawak niya. Napanguso ko at niluwagan ang bukas ng pinto. Sabi na eh.
Palagay na lang sa bedside table, kuya. Pumasok at nilapag na iyon sa mesa. Umikot pa ang paningin niya sa kwarto. Akala ko aalis na siya, ngunit dumiretso siya sa banyo ko. Paglabas niya, hawak na niya ang pinagbabaran kong gamit. Nilagay sa laundry basket sa loob ng cabinet. Nag-init naman ang pisngi ko at nahiya. Lagi niyang ginagawa yon. Alam niya kasi, tamad ako at burara. Minsan, sila manang naman. Basta iiwan lang ako sa banyo ng mga yon. Same old habits, Janine. 19 ka na, hindi ka na bata. Bakit ba hindi ko naman pinapagawa sa'yo? Humalokip-kip ako. Di si Kuya Tyron ang sumagot, kaya naman nilingon ko. Nahuli ko tong nakatitig sa labas kong hita. Maliit kasi ang roba ko at bumubukas sa bandang binti pa itaas. Mabutit hindi sa gitna. Kuya, lumabas ka na nga. Nilapitan ko siya at tinulak palabas ng pinto. Hindi naman siya umangat at tagpatianod lang. Okay, manood tayo ng sine bukas. Lock your doors. Malamig ngunit may diing habilin nito na tila may mangyayari kung dito maglalak ng pinto. What kind of dress are you wearing? Kurantong ito at di may pinta ang mukha. I'm wearing a thin short dress. Sleeveless at saktong mid-thigh lang. Ayoko talagang mahaba at nainitan ako. Wash day namin ngayon, kuya, so I can wear whatever I like. Ngumiti pa sa kanya na malapad na hindi niya pinansin. Walang gana niyang pinark ang sasakyan at lumabas mula doon. Lumabas din ako at mabilis siya kilalikan sa pisngi. Inawakan niya ako sa bewang upang di ako mawalan ng balanse. Lumayo akong bahagya at nakitang mariin ang tingin niya sa mga hita ko. Di ko alam pero kinakabahan ako. Sige kuya, ano, una na ako? Di na ako kumaway at tumiretso na lang sa building namin. Janine, mamaya sasabay na ako sa inyo pa uwi. Sinalubong ako ni Maymay na kumapit pa sa braso ko. Sige, walang problema. Dumiretso kami sa upuan. Kahit gusto ko manood sa YouTube ng recipe, pinigilan kong sarili ko. Baka makuha na naman ang notebook ko. Wala ba si Miss Alonga? Bakit ang tagal niya? Tinig kong bulong ng mga kaklase ko. Sa isip ko, mas okay na yon. Hindi ka na broken sa kuya mo? Bulong ni Maymay. Ano? Natatawa ako at nalayo ang pisngi niya. Hindi yun, no? Di nga niya nakausap na matino si kuya. Tumpak, kaya nga wala siya ngayon eh. Tapos sahayaan ka niya manood ng videos para dagdag punto sa kuya mo. Matalino talaga. Kinunutan ko siya ng noo at nilabas ang cellphone ko. Manonood na lang ako. Hindi pwede yun, no? Baka unahan pa niya ako. Tara, Janine, libre kita. Ibalita mo sa kuya mo, ha? Hinatak ako nito at kinuha ang bag ko. Sandali, saan mo ko dadalhin? Inaalis ko ang kamay niya sa braso ko kaso mahigpit ang kapit niya. Binitawan niya ako na nasa siomay house na kami. 2 order na siomay, kuya. Dagdagan mo ng sili para hot. Hinila ako sa mesa at pinaypayan gamit ang kamay niya. Ang ginagawa mo? Eh di pinagsisilbihan ka. Ikaw ang susi para sa minamahal kong si Tyron. Pumikit-pikit pa siya sa kawalan. Mangarap ka, Maymay. Umimo siya at pababog na kinuhang siomay na in-order niya. Nilapag niya sa harap ko ang isa at nakasimangot na kumain. Ba't pag gustong gusto mo si kuya, hindi ka naman type nun? Kumagat ako sa siomay at ngumuya na mabagal. Umirap siya. Ayaw mong ibigay sa akin kasi alam mong hindi kayo magkadugo na nireserve mo siguro siya para sa'yo. What? Napanganga ako sa sinabi niya. Alam ko hindi kami tunay na magkapatid ni kuya pero para sa akin, kuya ko pa rin siya. Selfie nga tayo tapos ipakita mo sa kuya mo. Baka mapansin na ako eh. Kinuha nito ang cellphone ko sa bag. Kinalikot niya yun at hinarap sa aming dalawa. Nakailang click na siya lang ang nakangiti. Ganyan, ipakita mo ah. Binalik nito ang cellphone ko at tumawa pa. Napailing ako at nagpatuloy na lang sa pagkain. Nababalo na talaga ang babaeng to sa aking brother. Baka nga may girlfriend na iyon, pero wala pa namang ipinapakilala sa pamilya. Palabas ako ng gate na mag-vibrate ang cellphone ko. From kuya. Hindi kita masusundo. Mauna ka na sa bahay, tawagan mo ang driver. Tatawagan ko palang sana ang driver kaso nasa harap ng sasakyan. Nauna na sigurong tawagan ni kuya. I called Maymay kung sasabay pa ba siya. Ano, sasabay ka ba? Hindi si kuya ang driver. Umungol to na reklamo. Tina, klara man ang inspirasyon ko. Ingat! Binabaan ako nito ng tawag kahit di na ako nakapagpaalam. Napailing ako at sumakay na. Nginitian ko pa ang driver. Sinalpak sa tayang earphone at nakinig sa kanta ng Little Mix. Di naman kumikibo ang driver at hinayaan lamang ako. Pagka-uwi, dumiretso ako sa itaas. Naligot nagbihis ng spaghetti back cross sando.
Mas komportable akong walang suot na bra, di naman kasi halata. Pinaris ko doon ang manipis kong pants. Manipis lang at presko. Pinusod ko pa itaas ang buhok ko at naghanda sa kusina. Bala ko sana magluto kaso nakatanggap ako ng text kay mama na malilate sila ng uwi. Kumibit balikat ako. Imbes ulam, popcorn ang niluto ko. Habang nagluluto, kumakain ako. Ham lang at itlog. Janine, nandito ka na pala, iha. Paghahanda na ba kita? Si Manang Karing. Di na po, kumakain na po ako. Tinaas ko ang plato ko na kinatango niya. Umalis din siya, tiniyaan ako. Inayos kong popcorn at nalagyan ng cheese powder. Nauna ko na yung inakyat sa kwarto ko. Bagya pa ako nagulat nung datnan si kuya na nasa sala na. Nakapamewang to at may hawak na cellphone sa tenga niya. I will call back later. Agad nitong ibinaba ang tawag at hinagod ako ng tingin. Nakangiti ko siyang nalapitan. Kumain ka na? Kumain na ako sa labas. May asikasuin na ako bago tayo manood ng movie. Mabilis tong tumayo at umakyat sa itaas. Kumunot ang noo ko at nalito sa inasta niya. Napalabi ako at tumiretso na lang sa kusina para kumuha ng soft drinks. Inakyat ko yun sa kwarto ko at naghintay. Umabot ng kalahating oras, hindi pa si Kuya Tyron kumakatok. Nagsalang na ako ng movie, romance yun. Di ko aasahang kakatok pa siya kaya yun na lang pinanood ko. Tumingin pa ako sa oras at umiling. Kapag ganito, hindi natuloy ang movie marathon namin. Aalis pa naman siya bukas. Hinayaan ko lang mag-pray ang palabas. Naligo ako ulit at inalis lahat ng saplot ko. Matutulog na lang ako pagkatapos ng movie. Bilower ko pa ang buhok ko habang nanonood. Nasa date ang bida at naglalakad na magkahawa kamay. Umingos ako, di naman nakakakilig. Tumingin ako sa harap na salamin at pinagmasdan ang katawan ko. Alam kong hindi lang ako ang ganito matulog, kundi may mangilan-ngilan din ang sikat na artista na gaya kong matulog. Mas komportable kasi at makakahinga ka na maluwag. Hinagod ko ng tingin ang katawan ko. 19 and fully grown. Malaking bulas din kasi si mama na naman ako. Pinagkakamalan ako madalas 23 years old. Nasa ayos akong pinupusod ang buhok gamit ang kamay nang bumukas ng maluwag ang pintuan. Nanlalaki ang mata ko at napaharap doon. Natigil si kuya. Mali. Naistatwa si kuya. At napatitig sa katawan ko. Ako may natulala at di agad nakabawi. Mabuti na lang at sinara niya ulit ang pinto. Mabilis kong hinila ang manipis kong roba. Abot lang hanggang mid-thigh. Nagmamadaling sinuot. Ramdam ko ang pamumula ng pisngi ko sa hiya. Walang mali siya, Janine. Kahit di tayo magkadugo, kuya mo yan. Ilang hingang malalim. Bago pa binuksan ang pinto. Naabutan ko ito nakasandal sa hamba ng pinto. Agad na bumaba ang tingin niya sa suot ko at nakahinga na maluwag matapos makitang nakaroba na ako. I told you, you always lock your door. Maladaing sambit ni Kuya Tyron bago pa dumiretso sa loob at umupo sa sahig. Bahagya akong napanguso. Mali ko bang tuloy pa ang movie marathon? Di ko naman alam na manonood ka pa. Angal ko. Sa totoo lang, nakalimutan ko talagang i-lock. Napangiwi ako at napakagat sa pinky finger ko. Kapag sinabi kong manonood tayo. Sumubo to ng popcorn at nag-focus sa TV. Lumapit ako at umupo na Indian sit style sa tabi niya. Maganda. Wala sa loob na sagot niya bago bumalik ang tingin sa palabas. Iniunat ko ang mga binti ko at sinandal ang mga palad ko sa sahig. Pinag-cross ko pa ang mga binti ko at sumubo na ng popcorn. Ngayon ko lang yan napanood. Wala sa loob na sabi ko na ikinalingon niya. Tahimik siya at ramdam ko ang tingin niya sa mga binti ko na nakalabas. Nahiya ako, tiniklop ang mga yon. Hindi ko alam pero naiilang ako ngayon. Dahil siguro sa kanina. Pero lagi naman kaming ganito ni kuya. Ni minsan di ako nakaramdam ng pagkailang kundi ngayon lang. Yumakap ako sa mga binti kong nakatiklop at pinatong doon ang baba ko. Sinalipan ko pa siya at ilalalo siyang ng problema sa ayos ko. Kita ko pa humigpit ang yakap niya sa braso ng soft drinks. Na muti kasi ang kamay niya. Hindi kayang takpan ng roba ko ang mga binti ko at sa tiyan lamang iyon. Ramdam ko ang lamig. Ayos lang kasi natatakpan naman ng paa ko. Gagaling ako. Ganitong ayos ako komportable at hindi nakakangalay. Tuloy ang alis mo bukas, kuya? Malungkot na tanong ko. Nilingon niya ako, kaso dumiretso na sa baba ang tingin niya.
Agad siyang umiwas ng tingin. Oo, tatawagan kita. Binti mo, ayusin mo. Agad akong nahawak sa laylay ng roba at inayos yon. Nag-engine seat ulit ako at tinapon sa gitna ng roba para matakpan iyon. Di na ako nagtanong at kumain na lang ng popcorn. Nakakatawa na ang e-scene kaya naman, hindi ko na mapigilang sumabay ng tawa. Si kuya nakikita ko pa napapangisi habang sumisimsim sa soft drinks niya. Kusa naglaho ang tawa ko na mag-iba ang scene. Bakit ganun? Kanina nakakatawa, pero ngayon nasa kwarto na sila at naghahalikan. Naparinok ako at sinulyapan sa gilid ng mata ko si kuya na napainom ng maraming soft drinks. Nag-init ang pisngi ko at nahiya sa kanya. Baka isipin niya, ang harot ng kapatid niya at may ganito akong kope ng palabas. Mabilis akong tumayo at tumakwang para sana palitan ng palabas gamit ang remote. Nasa kama ang karakter at alam ko na ang kasunod. Pinindot ko ang forward kaya lang tumalo ng eksena kung saan intense nang nangyayari sa kanila. Yumuko pa ako at nilapit ang remote sa player. Lumuhod ngunit nakayuko pa rin ang katawan ko. Nakalapag pa ang isang kamay ko sa lapag at para na akong gagapang. Natataranta pa rin na mailipat ang senaryo ng palabas. Sigurado ako na mawala na ang pisngi ko. Nainig ang kamay ko sa kaba pero nagulat pa ako sa kuryenteng dumaloy sa kamay ko nung kunin ni Kuya Tyron ang remote. Inayos niya pababa ang roba ko. Marahan niyang hinatak pababa para takpan ang dapat takpan. Hinayaan niya ang palabas at tinagod pa niya ako ng tingin ngunit mabilis na umiwas. Pinatay niya ang TV bago ako nilingon. Sorry kuya, hindi ko alam na ganon. Tumango ito at di nagsalita. Nilingon pa niya ang kama at naparanok. Good night. Yun lang ang sabi niya bago ko iniwan sa kwarto. Napabog ako ng hangin at tinabi ang mga kalat. Movie marathon gone wrong. Ang awkward. Hanggang sa pagtulog ko, dala-dala ko yon. Kaya nang gumising at ngayong malala, aalis si kuya, mabilis akong tumayo. Nakitang alas 5 na ng umaga. Ganitong oras siya umaalis. Kumuha ko ng sandong mahaba at yun lang sinuot ko, kesa roba. Kumantok ako sa pinto ng kwarto ni Kuya Tyron kaso mabilis siya akong bumaba ng sala. Naabutan ko siya nakatayo na sa gitna at nagtitipa sa cellphone niya. Kuya, uwi ka agad please? Yumakap ako sa kanya na kinatigal niya. Ramdam ang paninigas ng katawan niya kaya napalayo ako. Nilingon niya ako sa damit ko naman nakatingin. Sanay siyang ganito ako manamit. Of course, Brad. Pagkasabi, hinalikan niya ako sa noo bago dumiretso ng pinto. Hinatid ko siya doon at habang labas sana siya, kaya lang hinarap niya ako at hinagod muli ng tingin. Akit na sa itaas, kaya ko na? Utos nito. Huh? Go back to your room. Ikaw ang umiwas sabang kaya ko pang magpigil. Madiig bulong naman ni Kuya Tyron. Kahit hindi ko na maintindihan ang bulong nito, napatango ako at marahang sinara ang pinto. Sinilip ko pa nga siya sa bintana at nasalubong ang tingin niya. Tinurong itaas, senyales na umakit na raw ako sa kwarto ko. Nagdadabog ako. Sumimangot din at inirapan siya bago umakit muli sa itaas. Sa ilang araw nawala si Kuya Tyron sa pagluluto lang atensyon ko. Sana sa pagluluto na lang din ang kinuha mong kurso, Janine. Komento ni Nay Karing. Napalabi ako at inilabas ang tilapia. Gusto ko na magluto ng loaded steamed tilapia. Ayaw po ni Daddy. Dumungkot ang itsura nito. Bakit naman? Nakikita kong masaya ka kapag naluluto ka? Inago nito ang malaking tilapia sa kamay ko at diniretso sa sink. Kasi naman si kuya, ayaw niyang pumasok sa kumpanya. Bulong ko na ikinatawa din ito. Iba din kasi ang hilig ni Tyron, Janine. Ano po, babae? Napatawa siyang muli. Hindi iha, kubo. Kubo? Kurot noong tanong ko bago hiwain ng carrots. Tanungin mong kuya mo. Nay, hindi ko alam ang sagot dyan. Kaya mo na yan. Ano ba kasing kubo? Nalagay ko ang nahiwang carrot sa plato. Kinuha ang cellphone sa likod ng bulsa ng short ko. Tinawagan sa video call si kuya. Sinandal ko yun sa baso at hinintay na sagutan niya. Sinimulan ko rin maghiwa ng keso. Mas maraming keso, mas masarap. Tutok ang tingin ko sa ginagawa na marinig ang pag-ubo ni Kuya Tyron. Nilingon ko ang cellphone. Nasa screen ng mukha ni kuya na inuubo-ubo. Ayos ka lang kuya? Yes, nabigla lang ako. May tanong pala ako. Spill it out. Natahimik ako. Tama bang itanong? Baka di ako makatulog kapag hindi ko natanong. Inayos kong lettuce sa plato at naghiwa ng white onion bago siya tinanong.
Kubo daw ang gusto mo? Bakit kubo, kuya? Balak mo bang tumandang binata at mag-ermitanyo sa kubo? Nakapamewang na tanong ko. Kunot ang noon ni Kuya Tyron at naningkit ang mga mata. Brat, Nay Karing is just joking. Gigil na sabi nito na kinalaki ng mata ko. Naturo ko sa kanya ang kutsilyo na kinalaki ng mata niya. Wala akong sinabi na si Nay Karing ang nagsabi. Bakit alam mo? Tumagilid ang ulo niya at napahawak sa batok niya. Don't stick your nose about it. Mag-aral kang mabuti. What? Bakit pa kasi kubo? Bakit di babae? Gusto mo mang babae ako? Di makapaniwalang tanong ni Kuya Tyron. That's not what I'm trying to imply. Nainis ako sa kaalamang marami siyang babae. Puminta pa sa isip ko si Maymay at si Miss Salonga na nasa bisig niya. What that, Janine? Are you alright? Okay. Huminga ako ng malalim at natatarantang nilagay ang sibuyas sa plato. Ano bang meron sa kubo? Ayaw sabihin ni Karing. Huwag ka na masyado mag-isip. Tawagan kita mamaya. Bye. Sandali. Ines na tinakta ko ang cellphone nang makitang ended ang call. Huli na nga, tatakas pa. Nakabusangot kong pinalamanan ng tilapia ng mga hiniwa kong sampap. Binadbaran yon ng pampalasa bago inilagay sa steamer. Di ko alam kung masarap. Wala ako sa mood at di nakuha ko ang gusto kong sagot. Naganda rin ako ng side sauce na sweet and sour mayo bago nagkain. Han, baka may iba pang paraan. Agad na mula ni Mama nung nasa hapag na sila. Nalagyan din to ng slice ng tilapia ang plato ni Daddy. Palipat-lipat ang tingin ko sa kanila. Hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan nila. Hindi rin nila sinasabi sa akin. Maingat ang mga salita nila. Basta nakikita ko parang problemado si Daddy. The great Ruben Aldover is problematic. Malalim ang pagkakakunot noon niya at hindi maipinta ang ulo. Pinipilit lamang siyang kumain ni Mama. I don't know, Imelda. You know what is our current situation? Anong saysay na pinag-aral kung di niya din naman gagamitin? Tumaas ang boses ni Daddy na nakapagpaatras sa akin. Tumunog ang upuan ko na ikinalingon nila. Awang ang mga labi ko at bahagyang nandalaki ang mga mata. Napabuntong hininga na maraha si Daddy bago umiling at pinisil ang noo sa pagitan ng mga kilay niya. Sorry, Janine, baby. Aakit ka muna sa taas. May pag-uusapan kami ng Daddy mo. Inawakan ni Mama ang kamay ko at kinumbinsi akong umakyat. Kahit ilag at nagulat tumayo ako at mabilis lumabas ng kusina. Ruben, maghunos dili ka nga. Huwag kang basta nagagalit. Anong malay mo't hindi na talaga handa ang bata? Dinig kong sigaw ni Mama. Napahinto ako sa hagdan. Nakahinto lamang ako doon at kinukumbinsi akong umakyat. Nakikinig sa usapan nila. Imelda, ilang taon ka ng graduate pero ano, hindi makaapak sa kumpanya? Then so, pabayaan mo. Alam mo namang parehong ibang hilig nila. Hindi ako bulag pero kailangan din natin sila. Pinaghirapan kong kumpanyang yon. Yun din naman na nagpapaaral sa kanila pero ano, ayaw nila? May halong hinanakit ang boses ni Daddy. Malungkot at tila nawawalan na ng pag-asa. Di ko na tinapos at naninikip ang dibdib na umakit ako. Ngayon lang sila nagsigawan and I am very sure now they're talking the two of us, their children. Naligo ko para maalis ang bigat ng damdamin ko. Di ko naman masisisi si Kuya na ayaw niyang pumasok ng kumpanya. Ako nga totoong anak hindi interesado doon. Matapos kong mag-blower agad kong tinawagan si Kuya Tyron. Nilingon pa ang sarili sa screen bago sumandal sa headboard ng kama. Hanggang balikat lang litaw ko sa screen. Binitawan ko pa ang cellphone sa bedside table. Yes, Janine? Malamyos ang boses ni Kuya Tyron at mapupungay ang mga mata. Natigilan to matapos makitang ayos ko. Humikab ba ako para ipakitang inaantok ako? Dinig ko sa background ng ilang boses ng mga lalaki. Maaaring kaibigan niya. Shot muna, Tyron. Nakita ko inabutan to ng shot glass ng lalaking kamay ay may tato. Kinuha niya yan at mabilis ininom. Nakatitig ako sa kanya at sinandalantiyin ang paglunok niya. Di ako makatsyempo kung paano ko sasabihin ang problema sa bahay. Namula ng bahagya ang tenga niya. Epekto yun ng alak sa kanya. Kuya, pinalungkot kong boses para malaman niyang may problema. Yes, baby? Imbes pag-aalala, ngisi ang sinagot ni Kuya. Iba yatang dating sa kanya na kinakunot ng noo ko. Lasing na ba? Sinong ka-video call mo? Gumalaw ang camera at mukhang pilit tinignan ng screen ito. Leeg niyang nakalitaw sa screen ko. Ano ba, Kali? Masyado kang maingay. Singal ni Tyron sa kausap.
May tumawa sa background at nagsabi ng tagay, "Si Janine ba yan? Init ulo ah." Dinig kong sabi ng isa na kinalaki ng mga mata ko. Kilala nila ako? Of course. For the love of his life, a forbidden love. Ano daw? Hindi ako makasabay sa sinasabi nila. Kapatid ako at hindi girlfriend niya. Gusto ko sanang sabihin yon. We're not related, so shut up, dude. Isusumbong kita kay Vanna. Sa sinabi ni Kuya Tyron, sumikip ang dibdib ko. We're not related? Dahil hindi kami magkaapelido. Bumagsak ang tingin ko sa palad ko sa nanginginig. Hindi ba niya ako tanggap bilang kapatid? Pero tanggap ko siya. How long is your temper, man? Ngayon pa lang mukha ka ng tempted. Frustrated? Can't touch your sister? Shut up. Diyan na muna kayo. Di ni Tyron pinatapos ang sinasabi ng kaibigan niya. Kita ni Janine tumayo at nahagip pa ng kamera ang mesa nila. Sige, suluhin mo. Wala na mga agaw dyan eh. Binakuran ng kuboy eh. Tumawa pa sila. Kumunot ang noo ko matapos marinig ang kubo na namang iyon. Don't mind them. Bakit ka tumawag? Napokus ulit ang kamera at tingin ko umupo si Kuya Tyron. Hindi ko nadinig ang mga kaibigan niya. Bumalik sa isipan ko ang kanina problemadong tingin ng tatay ko at ang pag-aalaga at pagmamahal na nakita ko sa mata ng mama at daddy ko. Nalulungkot ako matapos maalala ang sigawan nila mama. May problema si daddy, kuya. Di ko maiwasan maluha ng gumuhit sa isipan ko ang pagod na itsura ni daddy. Sumeryoso si Tyron. Problema? Saan? Natitigan ko siya at nakikitang nag-aalala ang mga mata niya matapos makitang naluluhang mga mata ko. I feel like a useless child na hindi makatulong sa magulang. Puro sariling kagustuhan ang iniisip, puro pagluluto. Walang kahit anong koneksyon sa negosyo namin. He's having problem with us. Pumasok ka na sa kumpanya, kuya. Tulungan mo si dad. Natahimik to at napaiwas ang tingin. Kita ko pa umigting ang panga ni kuya. I don't think I can do that. Bumagsak ang mga balikat ko at nanginig ang kamay ko. Lalo nangilid ang luha sa gilid ng mga mata ko. Gusto kong bawasan ang problema nila, kuya. Kaya lang, hindi pa ako graduate. Tumikim siya at umiwas ulit ng tingin. Mangihingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko. Huwag ka nang malungkot. Suyo ni Tyron. Bakit di ka na lang pumasok sa kumpanya? Kunot noong tanong ko. Not now, Janine. How's your day? Lihis nito sa tanong ko na ikinairap ko. There, brat ka na ulit. Ngumisi to sa kabilang linya. Sinamaan ko siya ng tingin at inirapan. Kuya, hindi ako brat. Talaga ba? What are you then? Taas kilay na tanong ni Tyron. I'm a tame woman. Proud kong sagot. Di siya agad sumagot at naningkit lamang ang mga mata. Kitang-kita niyang alon ng Adam's apple nito na tila napalnok. Not yet a woman, Janine. And not yet a tame also. You're a lady for now. Paos ni Tyron na pariwanag. Sumimangot ako at sinamaan siyang muli ng tingin. 19 na ako. Legal na. I reasoned out very much legal. I can't wait. Bulong ni Kuya Tyron pero di ko masyadong narinig ang dulo. Ano bang definisyon ng woman, kuya? Ayaw niya sa argumento ko. Lagi naman. Tumikim si Tyron at umiwas ng tingin. Not a good topic, Janine. Iniiwasan mo nga ang kubuting kanina, kuya. Sagutin mo ng tanong ko ngayon. No, you go to sleep. Pinal na utos ni Tyron. Umiling ako at pinatigas ang itsura ko. I'm waiting, kuya. Finokus ko ang kamera sa mukha ko para ipakita naghihintay talaga ako ng sagot niya. Namungay ang mga mata niya. Lalo siyang nagmukhang lasing sa paningin ko. Matino pa naman siyang kausap kaya baka hindi pa. Hindi pwedeng sa akin mo malaman. Bakit hindi? I'm a man with needs. Mabigat ni Tyron na bulong. Kumunot ang noo ko dahil malayo ang sagot niya sa tanong ko. Mali yata ako ng hinala. Lasing na ata. Eh how do you find a woman nga? Anip akong tanong muli. Napabuntong hininga siya at mukhang suko na. Napangiti ako ng wagi. You will be called a woman if you have tasted, Janine. What? Naguguluhang tanong ko. According to my vocabulary, you are a woman if you have experience already. Naiwan na kaawang sa ere ang mga labi ko. Anong klaseng vocabulary meron siya? Vocabulary ng lasing? Are you serious? Di makapaniwalang tanong ko. Don't go and play around with other boys just to be a woman. You are a lady for now. Wait for me. I'll make you a woman soon. I got my mind blown to the core before he ended the call. Ganun ba siya malasing? Are you a woman? Kagabi pa ako di makatahimik kakaisip nun. Isama pang lasing na itsura ni kuya sa video. What? Of course! Sinara nito ang lipstick at binalik sa bag niya.
How did you say so? Paano ba? Wait. Tumingin to sa itaas sa tila may inaalala. You know what, Janine? Lumapit ako at naging interesado sa sagot niya. What? Nilapat niya ang bibig sa tenga ko at bumulong na nakapagpalaki sa mga mata ko. I lost virginity with my last ex. Namilog ang mga mata ko. Baliw ka ba? Hindi ba kayo kasal? That's trendy. Ayos lang yun. May protection naman. Kahit na, paano kung mabuntis ka? Ano ipapakain mo sa anak mo? College ka pa lang. I don't know ha. Hindi naman ako against sa mga batang ina pero dapat alam natin ang ginagawa natin. Lahat ng bagay may consequences. Kahit kaya mong gumawa ng bata, kung wala kang pambuhay ng bata, wag na lang. At the right age, pwede siguro. Kung kaya mong humawak ng responsibilidad. Well, I salute those who can really stand on their own feet. May isip at diskarte. May protection nga, iwas buntis. Pero ngayon nagpa-implant na ako para safe. Pinakita pa niya ang bandang loob ng braso niya. Tinuro ang parang maliit tuna stick ng lollipop. Tinayagan ka? Kaya ng pera yan? Suho lang. I can't believe you, Maymay. Napailing na lang ako sa kanya. Ano ba ang ginagawa niya sa buhay niya? That makes me a woman. Paribasa, neneng ka lang. Masarap kaya? What the? Tinakpan niya ang bibig ko at lumingon-lingon pa sa paligid. Nang walang nakatingin, binitawan niya na ako. Tapos pinapantasya mo si kuya? No way. Ayos lang yan. Kapag kami na ng kuya mo, ipapatanggal ko. Sabihin ko bumilis yung heartbeat ko at naha-high blood ako. Ano? Nababaliw ka na ba? Hindi, syempre. Matino pa ako mag-isip. Pagdating kay kuya mo, kailangan mabuntis agad para madaling mapigod. I won't allow that. Masungit kong tugon. Maramang gusto mo eh. Bulong niya. Gusto ko pa sanang sumagot at linawin ang isip niya, ngunit nasa loob ng classroom si Miss Salonga. Pinagawan kami ng grupo. Nagsitayuan ang mga kaklase ko habang kami ni Maymay na natili lang sa pwesto namin. Tari ni ma'am, di kasi nasulyapan si Tyron ko. Ingos ni Maymay. Tyron mo? Kunot noong tanong ko. Hindi, Tyron mo? Diin nito bago umirap sa akin. Pwede bang makigrupo sa inyo? Si Aldrin. Kasama nito si Icy at Paul. Sure, no problem. Nilahad ni Maymay ang 3 upuan na nasa unahan namin bago kumindat sa akin. Anong balak niya? Settle down. I wanted to create a marketing strategy on how to promote a ballpen. What? Ballpen, ma'am? Eksahiradang tanong sa unahan. Yes, you deserve this degree if you can market a ballpen. Nonsense. Ngayon pa lang gusto niya na mag-shift na ibang program. Kaasar? Ballpen lang? Inis na sitsit ni Maymay bago uminom sa iced tea niya. I think madali lang yon, but the working time isn't. Kailangan natin mag-sleep over. Aldrin suggested. Di pwede sa amin, kulang sa guest room. Si Paul na kumagat sa burger niya. Doon tayo kina Janine para naman masulyapan ko si Tyron ko. Wala si kuya. Gwapo ang kuya ni Janine, no? Putol ni Icy sa akin. Yes, sis, off limit. Sa akin na. Si Maymay na umiling kay Icy. Pa-share naman. Nguso ni Icy. Gusto ko silang irapan. Ni hindi nga sila kilala ni kuya. Girls, tama na. So, kila Janine tayo? Gulong tanong ni Paul. Fine, bukas sa bahay. Tumayo ako at sinuot na ang bag ko. Tinalikuran ko sila at lumakad na patungo sa gate. Send pic naman, Janine. Dinig ko pang sigaw ni Maymay na ikinairap ko. Baliw nga. Nagpadala lang ako ng message kay kuya. Pagkarating sa bahay, mabilis akong bumaba ng sasakyan. Nagmamadali papasok ng bahay. Sa bungad pa lang ng pinto, si mama at daddy na ang naririnig ko. Ruben, hayaan mo muna ang anak mo. Si mama na pilit binababa ang hawak na cellphone ni daddy. Makinig ka, Imelda. I found out that he's doing illegal, I swear. Baka akong gumawa ng karumal-dumal. Ines na hinagis ang cellphone sa sofa na tumalbog pababa sa carpet. Don't you trust him? Kubo lang yon, Han. Hinagod ni mama ang likod ni daddy na nakapikit. Sana nga kubo lang. Dumilat to at nabaling sa akin ang tingin niya. Even you, Janine, subukan mong sumuway at itatakwil kita. Natigil lang pa ako sa paghakbang. Nanlalaki ang mga mata at kinabahan sa banta ni daddy. Ano? Hindi ko gagawin yon, dad. Siguraduhin mo, kundi putol yung apelido mo. Tingnan ko lang kung madugtungan pa yan ang kuya mo. Tumalikod to at niwan akong naguguluhan. Hayaan mo muna ang daddy mo at stress lang yon. Madami kasing problema sa kumpanya. Hinagod ni mama ang buhok ko. Tinalikan ako sa pisngi. Kain ka na. Mauna na ako sa itaas, sweetie. Sige po. Good night, ma.
Umalik ako sa pisngi, tinayaan na siyang umakyat. Tumuloy akong kusina at bagsak ang balikat kumain. Dumating si Manang Karing, ngunit di na komento. Hanggang sa pagligo, iniisip ko pa rin ang sinabi ni Dad. Kahit ayoko sa kurso ko, wala akong balak sumaway sa kanila ng mommy. At sa malamang, di matutugtungan ni Kuya ang apelido ko dahil para sa akin, magkapatid pa rin kami. Pinatuyo ko ang buhok ko bago kinuha ang lotion. Naglagay sa kamay at tiyan. Pilit ko ring inaabot ang likod ko. Natigil lang matapos umilaw ang cellphone ko. Tumatawag sa video call si Kuya. Mabilis kong sinuot ang roba bago sinagot ang tawag niya. Pinuwesto ko ang cellphone at sinandal sa ibaba ng lampshade. Hey! Bungad ni Kuya Tyron. Naglagay ako ng lotion sa kamay at pinahid sa binti ko hanggang legs. What are you doing, Brad? Naglo-lotion. In front of me? Tumikwas ang kilay nito. Isang linya din ang labi niya. Ha? Bakit? Lotion lang. Fine. Anong fandom ang sinasabi mo kanina? My Mai and Izzy are getting crazy over you. Sinalipan ko siya at nakita kamunot ang noon niya. And you're not? Napaangat ang tingin ko sa kanya dahil sa sagot niya. Ano? Litong tanong ko. I mean, who's my mind, Izzy? My classmates. Type ka, kuya. Pinamimigay mo ako. Di ko alam pero sa paningin ko, di may pintang itsura niya. Naisip ko rin ang sinabi niya. Pinapamigay? Sumikip ang dibdib ko matapos tumitaw sa imahinasyon ko si Maymay at siya doing that thing. Lalo ko nagkaproblema matapos maalalang sinabi ni Maymay kanina. Lumalim ng lalong pagkakakunot ng noo ko. No, erase that. Ayoko siyang maging hipag. Not Maymay, not Icy also. Hindi, gusto mo ba? Inosenteng tanong ko. No, baby. Paos nitong bigkas habang ako naman ay napakurap. Natural dito na tinatawag akong baby pero hindi ko maintindihan kung bakit iba ang dating nun sa akin. Wala sila sa listahan ko. Bahagya itong umuso at tila nagbibigal ng ngiti. Kuya, hindi na ako baby. Tsaka anong listahan ng mga babae mo? Piraningkitan ko siya ng tingin. What? Believe me, walang babae. Listahan ng kubong tinutukoy ko. Kuya, tao sila, hindi kubo. Tukoy ko kila Maymay. I know what I mean is, they are not my priority. Kita ko sumandal to sa headboard at may inabot na kung ano. Unan ba yun? Tanong ko at binaba ang binti kong isa at tinaas naman ang isa. Yun naman ang lalagyan ko ng lotion. Bakit? Saan mo nilagay? Kuryosong tanong ko. Nakita ko sa baba niya inilagay. Don't mind that. Hindi ka pa ba tapos mag-lotion? Inip niyang tanong. San nga? Tinaasan ko siya ng kilay at pilit sinisilip sa screen ng unan kahit di kita. Janine, umayos ka nga. Your skin is showing. Nakaiwas siya ng tingin habang ako'y mabilis inayos ang roba ko. Fine, kita ko naman sa baba mo nilagay. Bulong ko. Inayos ko lang, bakit ba? Wala, kala ko kasi sa ano. Tumigil ka dyan, Janine, ha? Natigil siya matapos namin marinig ang katok sa kwarto ko. Wait lang. Tumungo ako sa pinto at binuksan yon. Ulo lang ang nilabas ko. Daddy, bakit po? Bumuntong hininga to bago nagsalita. Nakapantulog na at mukhang hindi na lang makatulog. I can't sleep. Gusto ko mag-sorry anak sa sermon ko kanina. Am I not a good father? Namungay ang mata nito at naluluha pa yata. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Wrong, Daddy. Mabuting ama kayo. Naiintindihan ko naman at may problema kayo. Thank you, anak. I'm praying that I'm making the right decisions. Pasensya na talaga. Pinat pa nitong ulo ko bago ngumiti. Good night, princess. Good night po. Tumalikod na to at bumaba. Sinara ko ang pinto at binalikan si kuya na nasa kabilang linya pa rin. Si Daddy ba yon? Yes, nasermonan kasi niya ako kanina. Malaki ang problema ni Dad sa kumpanya, kuya. Malungkot kong kwento. Umiwas siya ng tingin at di nakugmento doon. Bagkos inibang usapan. Pakilala mo ako sa fandom ko. What? Ayoko nga. Simangot ko at pinag-cruise sa mga braso ko. Ngumisi siya. Huwag kang madamot, Janine. I-share mo ako. Ayos lang sa'yo kahit di na viyang isa. May implant pa? Sa labong ang kilay na sabi ko. I know sisiraan ko si Maymay but I don't like the idea of sharing him to her. Who cares? Does not make her less of a woman. Umiwas ako ng tingin matapos manikip ang dibdib ko. Ayos lang ba kahit magpa-implant ako? Kuryosong tanong ko. What the? Tumigil ka, Janine. Stop with your thoughts. Not because it's okay for others doesn't mean it's applicable to you. Kumunot ang noo ko sa sudden outburst niya. I want to experience it. Ang ano? Ang implant o ang gawa? Nagtitimping tanong ni Kuya Tyron. Both? Di siguradong tanong ko. Umiling siya. No, calendar method ang pag-aralan mo.
What? I'm just kidding, kuya. Wala akong balak. Pagpapakalma ko sa kanya. Good. Erase that thought and sleep. Mariin niyang utos. Fine. Pero kapag si Maymay po pwede. Bulong-bulong ko. Silly. Baka marunong siya. So what? I'm legal. Laban ko pa. No, protect your mind and protect yourself. Not all the time someone will save you. Isa pa, sinabi ko sa iyo ako nang bahala paano ako magiging ganap na babae. Good night. Parang galit na paalala pa ni Kuya Tyron. Pinatay nito ang tawag at ayaw makinig sa protesta ko. Umawang na lang ang labi ko sa inakto niya. Kanina pa nagbabangayan sina IC, Maymay at Paul para sa project. Ano ba? Tagline lang yan. Balik na sagot nito kay IC matapos mag-suggest ni Paul. Umusok at lalo na problema sa kanila. Sa tingin ko, masamang ideya ang grupo namin. Pwede bang i-drop na lang natin ang subject na to? Bored na tanong ko. Sumimsim ako ng juice at nagbukas sa magazine. Better idea, kaya nga ba friend kita future sister? Yumakap-yakap pa si Maymay sa braso ko at kiniskis ang pisngi niya. Umayos ka nga, sister, mangarap ka. Para kang pusa. Inirapan ko siya at inis na isinara ang magazine. Di ko talaga gustong ideya na magkaroon ng sister-in-law dahil kay kuya. Chill, sis. Natatawang lambing nito. Regaluhan na lang natin ng ballpen si Miss Salonga para pasado na tayo. Says Johnny IC. Di tayo papasa sa ganun. Ibalot natin ang kuya ni Janine for sure. Flat one tayong lahat. Ngumuso si Maymay matapos ay nilingon ako. Pero wag, Janine. Reserve mo na sa akin si Tyron. Dagdag pang sabi nito. Ano bang attractive sa itsura ni kuya? Yun bang freckles niya? Burahin ko na lang kaya. Sandali lang ha, ipapayos ko lang ang dinner kay Manang Karing. Tumayo ako at iniwan sila dong nag-iisip. Wala naman akong maiaambag dagdag ko di pagkain. Manang, okay na po ba yung pagkain? Dinatnan ko to naglalagay ng ulam sa malaking plato. The smell of roasted chicken, paella and pork embutido is all around the kitchen. Tinulungan ko rin siyang mag-ayos ng hapag. Kakain na ba kayo? Tanong nito bago nilapag ang sauce para sa roasted chicken. Siguro po, parating na rin po sila mama. Natigil ako matapos marinig ang ugong na sasakyan nila daddy. Agad ako lumabas para salubungin sila. Hindi ko na rin kasi nasabi sa kanila na matutulog dito ang mga kaklase ko. For sure kay mama okay lang, di ko lang sure kay daddy. Tumayo ako sa labas ng pinto at inabangan silang lumabas ng sasakyan. Paglabas pa lang ni daddy, salubong na ang mga kilay nito. He looks older now than his real age, maybe because of the company's ongoing problem. Han, we could ask the school for his credentials. For sure may record sila. Si mama na humawak sa braso ni dad. For what? Sa Laguna siya nag-aral, hindi sa school ni Janine. It's clear, malinaw na sa diploma niya, he didn't study business. I can't believe we were scammed. Umiling to at napabuga ng hininga. Let's just wait na sabihin niya, we shouldn't meddle with his dream. No. Hahanapin ko ang kubo niya sa Laguna. Ano bang meron siya, gulayan? Tumigil si dad na makita akong nakatayo sa harapan nito. Janine, kanina ka pa? Hindi naman po. Pagsasinungaling ko. Nasa loob po kasi mga classmates ko at dito po sana sila matutulog. Is it okay, Dad? Ngumiwi ako nung hindi ko mabasa ang reaksyon nila ni Mama. May boys ba, baby? Si Mamang una nakabawi, ngunit mariin din ang tanong. Yes po, 2. Mababait naman po sila eh. We'll think about it. After dinner, tapusin niyo na agad ang ginagawa niyo, then let's see if I will let them stay. Tumigil to at binalikan ako ng tingin. Huwag mong ipaalam sa kuya mo ang tungkol sa mga lalaking kaklase mo. Ano daw? Kaya kong magsinungaling sa kanila pero di kay kuya. Baka nga wala yung pakialam eh. Tumabi ako nang pumasok sila mama. Bumuntot lang ako sa kanila. Agad naman nagsitayuan sila Maymay pagkapasok nila mama. Naibaba ni Icy ang baso ng juice. Si Maymay naman inayos ang dress niya. Si Paul nilinok ang inunguya niyang chips at si Aldrin lang ang matinong nakatayo. Good evening po. Magalang na bati nila. Natinungan lang ni Daddy at umuna na sa kusina. Binati sila pabalik ni Mama at niyayang kumain. Shems, nakakagutom. Janine, paampon. Tinig kong bulong ni Icy. As if naman naghihirap kayo. Ines na sagot dito ni Paul. So what? Kuripot ang parents ko kaya dito na lang ako. Depensa nito. So close friend kayo ng anak ko? Tanong ni Mama kay Maymay. Yes po, tita. Kami lang pong 2 ang close sa room. Malapad ang ngiti niya na kinangiwi ng 3. Umubo-ubo pa si Paul at Aldrin. Pagod shot. Bulong ni Icy na nadinig ata ni Maymay dahil bagyang pinanlakihan to ng mata. Mabuti. I thought she's a loner.
Kuya niya lang kasing madalas na Janine kasama. Kumibit balikat pa ang mama niya. Mas close po kasi sila ni Tyron. Nasaan po pala siya? Napangawi si mama at si daddy na may umasim ang mukha. He's busy. Na-meet mo na siya? Nakita pa lang po. Crush ko po siya kaso ayaw niya ilakad ni Janine sa kanya. Ngumuso pa nga ito at para nagtatampo. Bakit ako? Di ka niya type? Asar dito ni Icy. Ako din po, crush ko si Tyron. Dagdag ni Icy. Hindi ka rin naman niya type, no? Irap naman dito ni Maymay. Nangiti si mama sa kanilang dalawa. Magiliw pa tong nakamasid sa kanila. Si dad naman lalong kumunot ang noo. I'm thankful na crush ninyo ang anak ko, pero hindi na siya pwede, off limits na. Banayad na paliwanag ni mama. Sinulyapan pa ka nito na mabilis. Off limits? May girlfriend na si kuya? Bakit di ko alam? Po? Di pa naman siya nakatali. May chance pa kami, tita. Gaga ka. Basad ka na nga sa nanay, pinipilit mo pa. Irap dito ni Icy. Enough girls, nakakahiya kila tita. Nakataas kamay na sabat ni Paul. Crush mo rin ang anak ko? Nanlalaki ang mga matang tanong ni mama kay Paul. Nakatitig pa sa kamay niyang nakataas. Ay hindi po tita, straight po ako. Kukuha lang po ako ng manok. Ang sarap po nitong chicken. Sabi nito matapos kumuha ng isang hita ng manok. Ang gross mo, Paul. Asar dito ni Maymay. Nagtawanan kami at inasar pa silang dalawa. Is Janine doing fine in school? Natahimik kami sa biglang tanong ni Daddy. Of course, Dad. Salo ko kahit na bahagyang kinakabahan sa tono niya. Guess po, she's actually enjoying the course? Ngiwi ni Aldrin. Mabuti. Lahat na nahimik at walang nangahas mga asar. Natapos ang dinner, wala na ulit kulitan. Natakot ata sila kay Daddy. Message from Kuya. Video call. Pagkapasa, mabilis akong umahon sa sofa. Nilingon pa ako ni Icy. Wait lang guys ha, may kunin ako sa kwarto ko. Paalam ko, di na sila hinintay pang sumagot. Sagdan pa lang nag-flash na ang tawag ni Kuya. Sinagot ko yon at agad sinara ang pinto ng kwarto ko. Nilak ko rin yon. Ba't ba feeling ko may tinatago ako? Hey, di ka pa naligo? Kunot na utot nakamasid lamang sa t-shirt ko. Hindi pa kuya. Nasa baba ang mga kaklase ko at dito sila matutulog. Ngumiti pa ako bago sinundal ang cellphone sa baba ng lampshade. Classmate, all girls? Kuryosong tanong ni Tyron. Nakasandal siya sa upuan. Ang likod niya ay kahoy na dingding. Just 2 girls then 2 boys. What? No, pauwiin mo sila. Matatag ni Tyron na utos. Mariin ang tingin niya at tila galit. Kabaliktaran sa naiisip kong reaksyon niya. Ito ba ang rason kung bakit ayaw ipasabi ni Mama? Bakit? Sa guest room naman sila matutulog. Kunot noong rason ko. Di maintindihan kung bakit kailangan ko pa silang pauwiin. Pumikit siya na mariin. You do know kung paano ka matulog, Janine. And so what? Di naman sila sa kwarto ko ha. Even so, hindi mo alam kung anong nasa utak ng mga lalaking yon. No, send them home. Pinal na utos ni Tyron. Nanlaki pa ng bahagya ang mga mata ko sa biglaan niyang pagpatay ng tawag. Profile na lang nasa screen. Ngumuso ko at di maintindihan ang inakto niya. I really can't see the logic. Ang daming guest room sa bahay at pwede sila doon. Tsaka sa tingin ko, pahig naman na sila mama. Hinayaan ko na lang at binalikan ng mga kaklase ko sa baba. Nakatayo na sila na kinakunot ng noo ko. O bakit ganyan ang ayos ninyo? Kainis tong si Paul. Tinawagan ng mama niya. Masyadong pa baby. Irap ni Maymay. Uuwi na lang kami. We cannot even think properly kapag magkakasama tayo. Iisip na lang ako sa bahay. Ngumiti pa si Aldrin. Yeah, kaya na ni Aldrin yan. Si Icy na tinapik pa sa balikat si Aldrin ngunit sinamaan siya nito ng tingin. Is that so? Okay, sige. Papahatid ko kayo sa driver namin. Ngumiti ako at binuksan ang pintuan palabas ng bahay. Pero Janine, I can stay naman para good shot kay Tyron ko. Si Maymay na kumapit sa braso ko. Ayaw pa nitong pumasok sa sasakyan. Hindi siya sa'yo and not yours too. Asar na bulong nito. Huwag ka nga madamot. We can share naman. Sinabunutan ko siya ng bahagya at pilit ipinasok sa sasakyan. Uwi ka tapos diretso tulog ha. Puyat lang yan. Sinarado ko ang pinto ng sasakyan at ginawayan sila. Hinintay kong makalis ang sasakyan nila bago bumalik sa kwarto para tawagan si Kuya. What? Bungad ni Kuya sa video call. Umuwi na sila. Umayos si Janine ng upo at napahagod ng buhok. I cannot stay calm knowing that there are boys around you. Stop on being a protective brother. I can handle myself. Inirapan ko siya sa inis. Ngumisi siya.
As if I am a protective brother. I am not. Yun na naman ang ibang tono ng baby niya. Masarap sa tenga pero nakakailang. Ano? Nabitin sa ere ang tanong ko matapos makita na may babaeng dumaan sa likod niya. Natameme ako matapos niyang lingunin iyon. Thanks, Lalay. Sambit pa ni Tyron. Walang anuman. Ano? Uuna na ako. Sige. Paalam ng babaeng tinawag niyang Lalay. Naningkit ang mata ko at tinaasan siya ng kilay. Tama si Mama, may girlfriend si Kuya. So you're hiding a girl ha, Kuya? May binabahay ka na? What? No. Inatid niya lang yung basket. Depensang sagot ni Tyron. All this time I was right. Hindi kubo kundi babae. Seryoso, Janine. Drop that tone. Bahala ka. Daddy is so mad. Kaya din ako pa gustong sabihin na balak niya hanapin yung kubo mo na lungga pala ng Eva mo. Umingos ako at pinag-cross sa mga braso ko sa harap ng dibdib sa sobra kong inis. What? Alam ba niya kung nasan ako? Ramdam ko ang panik sa boses ni Kuya. Kumibit balikat ako. Malay ko. Ako nga katawagan mo, hindi alam ko nasan ka. Tanong ko ba kay Daddy? Sarkastikong asar ko. Brat? Kung di ka lang tunay na anak. Inis niyang reklamo. O ano? Hamon ko naman. Nothing. That is much better. Mabuti nilang tunay na anak ka pala. Umisi siya na makahulugan. Napahawak siya sa labi at tila may napagtanto. Is my fandom there earlier? Lihis ni Tyron sa usapan. Can't you just forget them? Umiwas ako ng tingin at walang balak na punan ang tanong niya. Sure, anyway. Anong gusto mo ba sa lubong? Napaisip ako pero walang maisip. I don't know. San ka ba? Para may basis ako. No, ako nang bahala. Pigal ni Tyron sa sasabihin niya. Spill it na. Pinilit ko pa siya, ngulit natatawa lamang siyang umiwas. No, mahirap na baka sabihin mo pa kay Daddy. Uuwi na lang ako bukas. Nilaglag ko ang buhok ko para makaligo na pagkatapos ng tawag. Hindi ako madaldal. Still, basta uuwi na lang ako. Maligo ka na at matulog. Please lang yung bra at panty mo ilagay mo sa laundry basket. Di naman niya kailangan ipaalala. Nakakahiya, Kuya. Gusto kong magprotesta pero pinatay na ni Tyra ng tawag. Pero di nakatakas sa mata ko ang pagbabalik ng Lalay. Huwag niyang sabihin may gagawin pa silang dalawa. Muntik na akong di makatulog kaiisip sa babae ni Kuya Tyron na kahit sa klase naiisip ko. Gusto kong hatakin ng oras at umuwi na agad. Gusto kong magtanong kay Kuya kahit na alam kong wala itong ibibigay na sagot. Ano bang trip ni Ma'am? Feeling major? Bulong ni Maymay. Masama ang tingin sa unahan lalo pat binubuklat ni Ma'am ang pinasa naming folders. Laman ay mga project na pinagawa niya. Hindi ko tinanong anong output namin. She's checking it. Bored kong sagot bago humikab. Kung di lang ako mapapagalitan, dinrap ko na sanang subject na to. Boring ang lesson, boring pa ang teacher. Ano ba naman kasing naisip ni Ma'am? Ang layo na marketing strategy sa subject niyang art appreciation. Lutang ba siya? Inis niyang bulong ulit. Wala siyang maisip. That's the truth. Dinig kong gatong ko. Maybe she forgot her course outline? Agree, sister. Mahinang sigaw niya. Kinunutan ko siya na noo at di nagustuhan na sister na naman ang tawag niya. Sorry for her but I don't accept her as my sister-in-law. Hanggang kaibigan lang. Miss Maymay. Sabay pa kaming napabalikwas sa upuan ni Maymay na biglang tumawag si Ma'am. Po? Kinakabahang tanong nito. Kahit ako namawis ang kamay, kumabog ang dibdib. Kung pagkagalitan kami, pangalawang record ko na sa kanya. Huwag naman sana. Ayoko namang guidance ang isalubong kay Kuya. What is your contribution into this project? Taas kilay na tanong nito. Dumoble ang kaba ko sa tanong. Sa tingin ko, yun ang umiikot na tanong sa klase. Kung di masagot ni Maymay, ililipat sa akin ng tanong. Namawis ang noo ko at lamig ang kalamnan ko. Ano po, Ma'am? Nilingon niya ako, ngunit umiling ako. Di ko rin kasi alam ang sasabihin. Wala naman akong ibang ambag kundi pagkain. What? Inip na tanong ni Miss Salonga. Puro suggestions lang po, Ma'am. Mabilis na sagot ni Maymay at mabilis ding umupo. Takot na dumagdag ang tanong. Ano naman sa'yo, Miss Aldover? Para akong tinilikan ng kandila sa pagbaling sa akin ng tanong. Nanginig ang kamay ko at lalong kumabog ang dibdib ko. Nangatal ang dila ko at para akong lalagnatin sa kaba. Pwede ko bang sabihing pagkain ng ambag ko? Miss Aldover, I'm waiting. Nilingon ko si Ma'am at lalo kong kinabahan sa inip na itsura nito. Ba't kasi hindi ka kasing talino ng kuya at mga magulang mo, Janine? Ako yata ang ampon eh.
Nabasag ang kaba ko sa pagtunog ng cellphone ni ma'am. Sumenyas tong sandali sa kamay bago kinuhang cellphone. Natigil sa ere ang kamay ko at nakatitig sa cellphone niya. Pinapanalangin kong sana tapusin niya na ang klase. Napakurap ako sa pagbaba nito ng cellphone at pag-ayos sa bag. Ang mga labi ko'y unti-unting kumukurba pangiti sa naiisip na aalis na siya. Natikom ko lang ulit pagbaling nito sa akin. Sorry for that. Let's continue this next week. I was called for an urgent meeting. Bye, class. Tuluyan na ako ng ngiti at napabuga ng hangin. Gusto ko pang pumalakpak sa tuwa. Lalo pa akong umiti sa pag-alis ni ma'am sa classroom. Ang swerte naman. Bumalik ang pagkasabik ko sa pag-uwi ni kuya. Gusto ko na ulit hatakin ng oras at umuwi ka agad. Grabe si ma'am. Kala ko mapapahiya na ako eh. Si Maymay na nagli-lipstick. Buti nga siya nakaisip ng sagot, samantalang ako walang maisip. Uuwi ka na ba? Dagdag na tanong nito. Sana, may hinihintay lang akong tawag. Hinihintay ko ang tawag ni kuya. Kung malapit na siya sa bahay, kung po pwedeng, daanan na lang niya ako sa school. Kanino? Sa kuya mo? Naringgan ko ang tuwa sa boses niya kaya sinimangutan ko siya. Baka kasi makisabit pa siya sa sasakyan. Hindi, kay daddy ang hinihintay ko. Pagsisinungaling ko. Nawala ang ngiti nito at umasim ang mukha. Sinara pa ang lipstick niya bago nagsalita. Sayang. Kala ko mamimit ko na yung Tyron ko. I roll my eyes. Nakakainis talagang pilit niyang inaangkin si kuya. Kuya ko yun. Di naman kanya. Magharap ka na lang na ibang makaka-make love mo. Bali walang mungkahi ko. Nanlaki ang mga mata niya at mukhang na-eskandalo sa sinabi ko. Lumingon-lingon pa siya sa paligid bago ko nilapitan. Mabuti na lang walang nakatingin. Janine, coming from you? Pero may irereto ka ba? Nagsalubong ang kilay ko sa tanong niya. Di na ba ako pwedeng magsabi ng bulgar na salita? At saka anong irereto? Anong ibig mong sabihin? Baka naman may nose ka na pwede dyan. You know naman, hindi pa pwedeng kuya mo. Ganun kakauhaw sa tawag ng laman? Di makapaniwalang tanong ko. Nawala ang ngiti niya at kinagat-kagat ang hindalaking daliri niya. Masarap eh. Kibit balikat at mahinang sagot nito. Napailing ako at inis na iniwan siya doon. Di ako makapaniwalang uhaw na uhaw siya sa ganyan. Binigyan lang niya ako ng isa pang dahilan para di ko siya tanggapin bilang future sister-in-law ko. Di kailangan ni kuya ng babaeng pariwara. Sorry to say pero ganun ang tingin ko sa kanya ngayon. Ang kailangan ni kuya matinong babae. Malapit ko na siyang itakwil bilang kaibigan. Di yun mawala sa isip ko at tatabunan ng tungkol sa babae ni kuya. Naghintay ako sa harap ng gate, nasa lubong ang kilay. Hindi ko nga napansin nasa harap ko na ang sasakyan ni kuya at nakatayo na siya sa harapan ko. Naninitig at binabasa ang itsura ng mukha ko. What happened? Banayad niyang tanong at kinuha ang bag ko, pinuksan ang passenger seat. Umiling ako at pumasok na lang kaagad sa sasakyan niya. Kuya, is it really possible for a girl to crave for something dirty? Di ako matahimik ton kaya naman tinanong ko na. Hinarap ko siya ngulit madilim ang tingin nito sa daan. Akala ko hindi na ako sasagutin ngunit bumuka ang bibig niya. Maybe, you girls are human too. Just like us who have needs. Ganon din kayo? Tumikwas ang kilay ko at naisip na baka ganon din siya kay Maymay. Madalas naghahanap ng make love constant o baka naman one night stand lang siya at trip ang virgin. Lagi ka rin bang naghahanap ng maikakama mo? Walang pagdadalawang isip na tanong ko. Napahawak ako sa bintana nang biglaan niyang pumreno. Gulat ko siyang tinignan at nakitang namumuti ang hawak niya sa manibela at matalim ang tingin sa daan. Are you that curious? Are you doing it with that man? Are you looking for a constant? Di ka ba makapaghintay na ako na ang bahala sa'yo? Sunod-sunod at galit nitong tanong sa akin. Nanlalaki ang mga mata ko at natiklop ko ang pagdikit ng binti ko sa init na nararamdaman. Bakit ba ang laki ng epekto ng huling tanong niya at para bang lalagnatin ako? Sumagi din sa isip ko ang sa kama habang nandun kaming dalawa at ginagawa ang sinasabi niya. Uminit ang paligid ko at napapaypay ng sarili. Ramdam ko ang basa sa akin kaya naman gusto kong kutusan ang sarili ko lalo na't umiinit ang eksena na nasa utak ko. Ako na nasa ilalim ni Kuya Tyron habang sumisigaw sa bawat paggalaw niya. Marahas, nakakapantirik na mga mata at nakakauhaw. Ano ba? Nababaliw ka na, Janine. Kuya mo yan.
Kahit hindi kayo magkadugo, kuya mo pa rin yan. Tinukbok ko na marahan ang ulo ko sa bintana para mawala ang naiisip ko. Di ko alam bakit yun ang sumagi sa isipan ko. What is happening to you? Tama ba ako ng hinala? You're doing it with a man already? Mahina ngunit galit ni Kuya Tyron na tanong, kaya naman napatigil ako. Hinarap ko siya at pilit nilabanan ang sensasyong nararamdaman sa kanya. Ngunit natatakam lang ako sa umiigting niyang panga, pero hindi nga po pwede. Hinarap ko siya at pilit nilalabanan ang sensasyong nararamdaman sa kanya. Iniwasan ko siya ng tuwid at tiningnan ang daan. Of course not. Sabi mo hintayin kita, di ba? At saka ikaw at ako ang naiisip ko. Mukhang ayoko sa iba. Natanong ko lang dahil ganon si Maymay. Tuloy-tuloy ko yung sinabi at di alintana ang titig niya. Who's Maymay? Nakagat ko ang labi ko at inayos ang isipan ko. Matino ng usapan, Janine. Kaibigan ko. Tinatanong kung mairereto ba ako sa kanya. Niloko ang bag at ayoko siyang tingnan. Ayoko matukso ulit. Masyado na ako nagkakasala. She's bad influence. Layuan mo. Anyway, may pasalubong ako sa'yo. Tinuro ni Kuya Tyron ilang supot at paper bag sa likod. Halos magdingding ang mga mata ko sa nakita. Kinuha ko ang isang bag at nakitang gawa iyon sa water lily. San ka ba galing, kuya? Kinuha ko ang isang supot at tumalimuyak mula doon ang amoy ng grilled suman. Natakam ako at nagbukas agad ng isa. Tarlac, tamad na sagot nito. At mukhang ayaw pang sabihin kung saan siya nanggaling. Hindi sa Laguna? Huling dinig ko kasi kay Daddy sa Laguna siya nag-aaral. Nope, don't tell anyone. Napatango ako at mabilis sinalis ang seatbelt pagkaparada niya sa sasakyan. Naunahan ko siyang bumaba at binuksan ang backseat para makuha mga pasalubong niya. Marami yun. Bumalik ang naisip ko kanina, lalo pat naisip kong para na siyang sugar daddy ngayon. Ano bang kapalit kapag may gift ng isang sugar daddy? Isn't it shut it? Mabilis ako naglakad pauna sa kanya at naihiyang naisip ko ang ganon. Janine, hintayin mo ko. Mabilis kong iwinaksi ang kamay niyang humawak sa siko ko matapos maramdaman ang pagkapasok ko doon. Tila naglakbay ang init sa katawan ko. Ba't pa ganito ang nararamdaman ko kay kuya? Ang bad ko na. Sinabi kong hintayin mo ko. Nakagat ko ang labi ko sa pag-ikot ng kamay ni Kuya Tyron sa bewang ko. Naistatwa ko at lalong nainitan. Matipuno ang braso nito at halos sakupin ang bewang ko. Tipong isang buhat lang nito ay kaya kong ibagsak sa kama. Napasinghap ako. Wala na. Talo na. Natameme ako, tiniyaang sumunod sa kanya ang katawan ko. Nasa ganoon kaming ayos matapos nang masalubong sa sala si Mama at Daddy na matalim ang tingin sa kamay ni Kuyang nakahawak sa bewang ko. Si Mama nag-aalala at tingin ay pinulupot sa amin. Ako ay dito habang si Kuya naman kalmado lamang. Ang di ko maintindihan ang galit na aura ni Daddy. Para bang ang laki ng kasalanan namin sa kanya? Na-sense niya ba na natutukso ko kay Kuya? Janine, lumayo ka at gusto kong kausapin ng kuya mo? Sa takot na balingan ako nito na galit, umatras ako at lumapit kay Mama. Naiwan sa ere ang kamay ni Kuya. Sinundan lamang ako ng tingin ngunit hindi tinawag. Explain this. Nanlaki ang mata ko pagtayo ni Daddy at ipinaghagis niya ng mga papeles kay Kuya sa mukha. Naistatwa ito at matiritong tinanaw ang mga papel. Dad, tawag nito. Don't call me that, Tyron. Pinag-aral kita pero anong ginawa mo? Galit na sabi ni Daddy. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.